Matatagpuan ang Lotus Theme Park sa Tingnan-ng-Hong City, Gyeonggi Province. Sa tabi nito, may opisina ng gobyerno na tinatawag na Gwanggokji, pamamahala ng mga bulaklak ng lotus at pan noong Joseon Dynasty sa Korea. Lalo na, sa opisina ng gobyernong ito na tinatawag na Gwanggokji. Ang mga ninuno ng Korea ay nagsimulang magtanim ng mga bulaklak ng lotus sa unang pagkakataon sa Korea. Sa mahabang panahon, sa lugar na ito, nagkaroon ng isang sikat na lawa pagpapalaki ng mga bulaklak ng lotus sa ilalim ng natural na kapaligiran, binubuo ng mga lipid na mayaman sa kahalumigmigan at may kakayahang lumikha ng isang malaking lawa. Ang lugar na ito ay may ganitong mga geological na katangian. Gamit ang mga geological na katangian at may malinaw na hangin at masaganang sikat ng araw, hindi lamang mga bulaklak ng lotus, ngunit marami pang ibang bulaklak ang tumutubo, sa humigit kumulang 30 pond na may iba't ibang laki. Sa katunayan, sa bawat lawa, may iba't ibang uri ng bulaklak ng lotus na aking mabuti. Ang sagradong lotus ng mga Egyptian, na namumulaklak sa tabi ng ilog Nile, ay isang water lily, at ang lotus na kinakain ng lotus eater sa Greek mythology ay isang dilaw na ibat. Ang Indian lotus ay isang saranggola at sa sinaunang Indian folklore, ito ay sumisimbolo sa babae, pagpaparami at kumakatawan sa pagkamayabong, lakas at paglikha ng buhay. Ito rin ay simbolo ng kasaganaan, swerte, kasaganaan, kahabaan ng buhay, kalusugan, at karangalan, o bilang simbolo ng daigdig at ang malikhaing kapangyarihan, pagka-Diyos, at kawalang kamatayan nito. Sa India, natuklasan ng isang estatwa ng isang lotus goddess na tinatayang nasa 3000 BC, at sa mga banal na kasulatan ng Brahmanismo. Mayroong isang talaan na ang diyosa na ito ay ipinanganak na katayo sa isang lotus flower at nakasuot ng lotus flower. Sa pagdating ng Budismo, ang bulaklak ng lotus ay sinasabing namumulaklak upang ipahayag ang kapanganakan ni Buddha, at pinaniniwalaan na sa paraiso ng Budismo. Lahat ng mananampalataya ay ipinanganak bilang mga Diyos sa mga bulaklak ng lotus. Sa India, ang mga bulaklak ng lotus ay inaalok sa iba't ibang mga Diyos at ang mga Diyos ay nakaupo sa mga bulaklak ng lotus o hawak sa kanilang mga kamay, at sa Budismo, isang kaugalian ng mga estatwa ng Buddha o ang mga monghe na nakaupo sa mga pedestal ng lotus ay bumangon. Sa China, bago pa man lumaganap ang Budismo, ang imahe ng bulaklak ng lotus lumalagong malinis sa putikan ay ipinahayag bilang bulaklak ng isang maginoong walang bahid sa pamamagitan ng makamundong mundo. At ang katotohanan ng maraming mga buto na tumutubo ay isinasaalang-alang tanda ng fertility. Ang Budismo, na dumating sa China, ay nag-isip na ang mundo ng paraiso ay isang lawa, kung saan tumubo ang mga sagradong bulaklak ng lotus, at nagsimulang magtayo ng mga lawa sa loob ng bakuran ng templo.